Pag naniniwala ang puso mo kay PRRD, ipagdasal mo si PRRD. At pag naniniwala ka naman kay BBM, ipagdasal mo si BBM. Hindi para mag-meet kayo at mag-away. Alam natin na sa buhay natin, may mga leader tayo. Sa pamilya, meron paaralan, simbahan, at kung ano-ano pang organisasyon, lalong-lalo na sa buong bansa, ay may nakatayong leader. Minsan, may mga pagkakataon kahit sa isang pamilya na iba-iba ang kanilang pananaw tungkol sa mga leader. Minsan, sumasang-ayon tayo. Minsan, may mga pagkakataong hindi rin tayo sumasang-ayon. Pero ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At may 3 bersikulo ang pinakamahalagang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Matatalakay po natin dito ang pagtatalaga ng Diyos sa isang leader ng isang bansa at ang Diyos din ang pwedeng mag-reject sa isang leader kung ang leader na yon ay sumasalungat sa salita ng Diyos. Ayon. Ang una po dito ay ang Romans 13 verse 1. So, nakasaad po dito, magpasakop ang bawat isa sa mga namumuno sa atin. Sapagkat walang kapangyarihan, kundi ang kalooban ng Diyos, ang kanilang pagkatalaga sa kanilang mga posisyon. Ang halimbawa po dito ay ang 1 Samuel 10 verse 1. So, dito po nakalahad dito na kinuha ni Samuel. Samuel is yung propeta na kinausap ng Diyos. Kinuha niya ang isang bote ng langis. Binuhos ito sa ulo ni Saul or Saul. Hinagkan siya at sinabi na hindi ba't ikaw ang pinili ng Diyos para magharis sa kanilang bansa. So starting that time, si Saul po ang naging king sa Israel. Hanggang sa disobey niya ang salita ng Diyos. So, sa 1 Samuel 15 verse 26, na naglalahad na tinanggihan mo ang salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin nito ay kahit pinili ng Diyos si Saul bilang hari, pero nang siya ay tumigil sa pagsunod sa kagustuhan o salita ng Diyos, Diyos din ang nag-alis sa kanyang posisyon. Ito po ay paalala na ang ating mga leader ay hindi rin perpekto, at maaari pa ring mawala ang kanilang pagka-leader or mawala ang kanilang mga posisyon ay hindi sumunod sa kanya. Ano nga po ba ang kagustuhan ng Diyos bilang isang leader? Yung 10 utos sa Exodus 1 verse 17? Okay. Ito po ay nung dumating si Kristo dito sa lupa, nagkatawang tao, ay ibinahagi po niya nung tinanong siya ng isang Pariseo, ano po ang pinakamahalagang utos sa 10 utos na yon? Ito po yung sagot niya. 40, sabi ni Kristo sa Pariseo, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. At yung pangalawa po ay sabi niya, love your neighbor as yourself. All the prophets and law hang on these 2 commandments. Ayan. So bilang isang leader, alam mo bang magmahal sa taong bayan? Kasi pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang bahay mo bilang sarili mo, hindi mo kayang gawin ang hindi nararapat. Kasi magigilty ka at hindi ka makatulog sa unang araw pa lang na ginawa mo sila ng masama. So nakita po natin kung anong nangyari kay King Saul, na kahit siya pa ang namumuno, pero secretly, palihim na pina-anoint ng Diyos kay Samuel the prophet, si David. Kahit bata pa lang siya, inanoint na siya ng Diyos bilang isang king. So therefore, pag isang leader ay hindi nagrepent at hindi niya binago ang kanyang mga ginagawa, may ginagawa ang Diyos sa kanila. Alam lang ng tao na king that time is si Saul pa rin. So si Saul ay selos na selos. Sobrang selos niya kay David. Dahil mahal siya ng mga tao, dahil nga siya, pag ang isang tao ay na-reject na ng Diyos, alam na natin yon. Kasi susunod yung mga tao
na ire-reject din nila yung leader nila. And the most alarming is pag hindi nagrepent yung leader na yon, in 1 Samuel 16 verse 14, nakalahad dito, after God rejected Saul, the Spirit of God departed from him. This left Saul vulnerable to tormenting spirits. Lahat po tayo ay merong spirito inside of us, not just of our spirit, but either the spirit of God or spirit of darkness. So pag iniwan ka ng isang espiritu, ibig sabihin mapapalitan yan. So, iniwan spiritu ng Diyos, si Saul, pumalit yung darkness spirit para i-torment po siya. So, binuod po sa dalawa ang 10 utos. Maliban po sa mahalin ang Diyos, yan ang una. At ang pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, pag ikaw po ay isang leader, mamahalin mo po ang inyong kapwa tulad po ng pagmamahal sa sarili. So, pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo kayang nakawan. Hindi mo siya kayang pagsinungalingan. Hindi mo rin siya kayang lukohin. Hindi mo kayang saktan pag mahalin mo yung tao, di ba? So, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lang po damdamin. Ito ay isang desisyon, lalo na pag ikaw ay isang leader, desisyon mo na respetuhin, mahalin, at magiging matapat sa tao. So, lahat na ng utos ng Diyos is nasunod pag mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa. At ang pinakahalimbawa dito na nagmahal sa kanyang kapwa ay makikita po natin sa John 15 verse 12 to 13. Nilalahad dito na sabi ng Diyos, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Na walang pag-ibig ang hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong naghahandog ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang paghandog ng buhay para sa kapakanan ng bawat isa. Na ito mismo ang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. So, ang pinakamodelo ng pag-ibig ay yung pag-ibig ni Kristo. So, inaanyayahan ko po ang lahat para simulan ang pagbabasa ng kanilang Biblia, pagkat ang Biblia, lahat ng nakasulat dito ay salita ng Diyos. Kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang tayong lahat o ang tao ng Diyos tunay na ganap. Dito tayong matututong lubos sa lahat ng gawaing mabuti. Ito ay ayon sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17. At ayon sa Hebrew 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at higit na mas matalas kaysa anumang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa, ng mga kasukasuan at ng mga utak, at madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Ayon sa therefore, ito po ay buhay at makapangyarihan na nagtuturo at tumatagos sa ating mga puso, na nagliliwanag ng katotohanan sa ating mga puso at kaisipan. So, sa pangyayari pong ito, kasi ilang taon na po na itong mga nangyari sa Pilipinas na hindi po tumatahimik. So, lahat po tayo ay may tungkulin, may pananagutan, kung ano po ang mga nasa puso natin, kung sino po yung mga leader na nasa puso natin, sila po ay dapat nating ipagdasal. Tulad na lang ng sinabi ni Pablo sa unang Timoteo, 1 hanggang 2 versikulo, nakalahad dito na inaanyayahan ko kayo na magdasal at magpasalamat para sa lahat ng mga tao, para sa mga hari at mga namumuno, upang tayo'y mamuhay ng tahimik at matiwasay, ayon sa kabanalan at paggalang sa Diyos. So ipanalangin natin si dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya at gayon din ang kanyang mga supporters na nagka-trauma, nagka-psychological problem dahil po sa nangyari sa kanya.
Panalangin natin na ang pagsubok na ito ay malampasan ng lahat, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte. Panalangin natin sapagkat siya ay humaharap ng pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Gayon din kabilang ang mga kaso at tayo ay narito hindi para humusga, kundi upang ipanalangin para sa mga sumusuporta sa kanya. Ipanalangin natin na ang hustisya ay mangibabaw at tunay ngang makamit niya ang kalayaan at gayon din ang kapayapaan. Panalangin natin na ang Diyos ang kumilos sa kanyang kaso, kumilos sa kanyang puso para lalo po siyang mapalapit sa Diyos. Hindi man siya presidente ngayon, pero naging presidente siya, minahal niya ang buong Pilipinas, nagsilbi siya ng buong puso at nakita natin yon. Minahal din siya ng taong bayan, so tungkulin po natin siyang ipagdasal. At sa kabilang panig, bakit kailangan po rin po ninyong ipagdasal si BBM? Sapagkat siya po ang pinuno ng ating bansa, at araw-araw siya po ay humaharap ng mabibigat na desisyon para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ipanalangin natin na bigyan siya ng karunungan, tapang at malasakit sa bansang Pilipinas upang mamuno ng may katarungan at paggalang sa Diyos. Sa totoong paggalang sa Diyos. Hindi man natin siya kilala ng personal, pero ang kanyang desisyon ay nakakaapekto po sa Pilipinas. So, i-pray po natin na kung ano po ang nagawa niyang mali. Sana po ay mag-repent siya at gawin po niyang tama lahat ang susunod niyang desisyon at gayon din na Diyos na ang bahala. So, tayong lahat bilang Pilipino, hindi po tayo dapat mag-away, kundi para ipagdasal kung ano po, sino po ang sa tingin natin ang tama, ang mali, ay meron po tayong pananagutan para po ipagdasal sila. Ayun po sa ngayon. Maraming salamat po.